Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang isinalaysay ng mga alagad ni Jesus ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala ng pagpira-pirasuhin niya ang tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon, tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, may makakain ba riyan? Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo, noong kasama-sama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Pakibati, pakingitian naman po yung mga taong malapit sa inyo ng good morning. Tanong ko lang po, sino po ang inspirasyon nyo para gawin yung mga ginagawa nyo sa pang-araw-araw? Siguro po mga pamilya, mga minamahal, sila yung nagiging inspirasyon at kumbaga nagbibigay sa atin ng lakas para yung mga pagbangon sa araw-araw, yung pagtatatrabaho, yung pagbibigay ng sarili, ay tunay nating magawa ng masigla at maayos kasi may pinaghuhugutan tayo ng inspirasyon. Itong mga ginagawa kong ito, kahit na minsan ay mahirap, kahit na minsan ay maraming pagsubok, patuloy kong gagawin dahil dito sa mga taong nagbibigay sa akin ng inspirasyon. At kung babalikan natin, tunay nga na siguro karamihan sa atin patuloy na bumabangon at patuloy na nagbibigay ng sarili para sa ating mga mahal sa buhay. Bakit ko po itinanong ito? Sa atin pong unang pagbasa, napakinggan po natin sila Pedro at ang mga alagad. Marami na po silang nagagawa para sa bayan ng Diyos. At sino po at ano yung inspirasyon nila? Paano at bakit nila patuloy na ginagawa yung mga ginagawa nila? Kahit na maraming mga tao ang patuloy na nagdududa at hindi naniniwala sa kanila. At kung titingnan pa po natin sa mga susunod na pangyayari, marami pang mga tao ang manguusig at mananakit sa kanila. Ano yung pinagkukuhaan nila ng inspirasyon para magawa yung mabubuting ginagawa nila sa kabila ng pagdududa at pagtatanggi ng ibang mga tao noong panahon nila?
yung kanilang pinagkukuhaan ng inspirasyon, pinagkukuhaan ng lakas, ay matatagpuan natin sa Ebanghelyo. At sino po iyon? Walang iba, kundi ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Nung siya ay nagpakitang muli na siya ay nabuhay ng muli, nung pinakita niya yung kanyang mga sugat, nung ibinigay ng Panginoon yung kapayapaan na kinakailangan ng kanyang mga alagad, natanggap nila yung lakas para magsimula ng magmisyon at magpatuloy sa misyon kahit na may mga haharapin silang paghihirap. Kaya mga kapatid, kung titingnan natin, ngayong muling pagkabuhay, ngayong panahon ng muling pagkabuhay, pinapaalala sa atin na ang pinakamahalagang biyaya, regalo ng ating Panginoon sa ating mga buhay ay kapayapaan. At anong ibig sabihin ng kapayapaan na ito? Kapayapaan na hindi katulad ng iniisip ng mundo. Ano po bang kapayapaan ang iniisip ng mundo? Sa pananaw ng mundo, ang buhay ay payapa kapag walang paghihirap, kapag walang pagsubok na dinadaanan, payapa yung aking buhay. Pero yung kapayapaan na ibinibigay ng Panginoon, iba po yung pinaparanas sa mga alagad at iba yung pinaparanas sa mga taong tumatanggap nito. Kapag kapayapaan na mula sa Diyos yung ibinibigay, ang ibig sabihin po nito, meron tayong karanasan ng kabuuan at kapanatagan ng kalooban, anuman yung mangyari sa ating mga buhay. Anuman yung mangyaring pagsubok at paghihirap, yung ating buhay ay nakakaranas ng kapanatagan. Bakit? Dahil kasama natin ang Diyos sa lahat ng pagkakataon ng ating mga buhay. At ito naman po yung ipinapakita ng buhay ni Jesus. Yung buhay ng ating Panginoon, katulad nawa sa atin, magkaroon ng lakas sa magpatuloy sa kabila ng ating mga karanasan ng paghihirap, kahit na may mga pagsubok, magpatuloy na magbigay ng sarili dahil mayroon tayong Diyos na patuloy na magbibigay ng lakas sa atin. At kapag tinanggap natin yung kapayapaan ng Diyos na ito, makakayanan talaga nating magpatuloy dahil mayroon at mayroon tayong kukuhaan ng inspirasyon at lakas para magpatuloy sa mundong ito. Mga minamahal kong mga kapatid, yung kapayapaan na ibinibigay ng Diyos, yung buhay ng kapayapaan na ibinibigay ng Diyos, ang pinagmumulan nito ay yung pagsama niya sa ating mga buhay. At yun po yung nakita natin sa Ebanghelyo. Sa gitna ng kanilang mga nararanasan na kaguluhan sa isipan, sa gitna ng kanilang mga takot, dahil hindi pa nila muling nakikita si Jesus, nung nakita at nagpakita na muli si Jesus sa kanilang mga buhay, nagkaroon sila ng kapayapaan sa buhay. Kaya ano pong imbitasyon sa atin? Mayroon ba tayong nararanasan na kadiliman sa ating mga buhay? Marami ba tayong nararanasan ng mga takot sa ating mga buhay? Marami ba tayong dinadaan ng mga pagsubok at napakagulo ng ating mga kalooban? Siguro ang imbitasyon sa ngayon, patuloy nating papasukin si Jesus sa ating mga buhay at hayaan natin siyang magdala ng kapayapaan. Sa katunayan, mga minamahal kong mga kapatid, marami pong mga deboto ang lumalapit sa amin, nagpapabasbas, nagpapadasal, pumupunta pa sa opisina at nagpapabasbas sa kamay ng poong Jesus Nazareno. Ano pong ipinapakita noon? Ipinapakita noon na marami sa atin pa ang tunay na naghahanap ng kapayapaan sa piling ng ating poong Jesus Nazareno. At makikita po ninyo, habang kami ay nagdadasal sa kanila, alam na alam namin na marami silang pinagdadaanan. Dahil kapag pinagdadasal namin ang mga tao, mangiyak-ngiyak pa sila kung minsan. Ibig sabihin siguro ay tunay na mabigat yung kanilang nararanasan. Pero sa kabila noon,
inilalapit nila yung kanilang puso at naghahanap ng kapayapaan sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Ano pong ibinibigay sa aking realization noon? Na yung ating buhay, tunay na maraming pagsubok, pero hindi ibig sabihin nun, hindi na natin kaya pang magpatuloy. Ipinapakita ng mga taong patuloy na nananampalataya at lumalapit sa Poong Jesus Nazareno na oo, yung buhay maraming pagsubok, pero sa pamamagitan ng patuloy kong paglapit at pananampalataya sa Diyos, makakayanan kong magpatuloy dahil hindi ako mag-isa sa buhay na ito. Iwan man ako ng ibang mga tao, wala mang magawa yung ibang mga tao. Ang magbibigay sa akin ng kapayapaan ay ang Diyos, ang Poong Jesus Nazareno, na palagi kong kasama sa lahat ng panahon ng aking buhay. Mga minamahal kong mga kapatid, ang napakahalagang paalala sa atin sa ngayon, meron tayong pwedeng makasama sa araw-araw na hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan, at hindi tayo susukuan. Buksan nawa natin yung ating mga buhay upang tunay nating maranasan ang kapayapaan na binibigay ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno upang patuloy nating malabanan at mapagtagumpayan ang mga dinadala natin sa buhay na ito. Ang kapayapaan ng Diyos, ang kapayapaan na regalo ng Diyos ay ang kanyang presensya sa ating mga buhay, ngayon pa lamang hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.